Aling di na babalik basta makaipon lang ng puhunan sa Pinas po. Hi guys, hello everyone, welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video again, we're going to do the question and answer vlog. And for those of you guys just new to my YouTube channel, I just wanted to let you know that pasensya na if I will try to do Taglish in this time from my previous video. I already discussed that. Start from that video, I'm going to do a Tagalog English sometimes. So because I already have 14,000 subscribers, and I know some of my subscribers are not all Filipinos. And I have a friend, Aliona, shout out Aliona from I forget where is she from. Moldavia. Yeah, shout out Aliona, thank you for suggesting this. She's the one who suggested me to do English or do a subtitle in my YouTube channel, so that other followers which is not Filipino can understand what I am trying to discuss in my YouTube channel. Okay, so to those kabayan, please don't bash my English, because you know guys, so mas takot akong mag-English pag yung nanonood sa akin is mga kababayan, kasi yung mga kababayan natin, sila yung mismong nagda-down sa atin, sa ating mga salita. So which is mga kababayan, hindi naman talaga tayo English pinanganak sa atin. So especially ako, Bisaya ako. So there's a time that when I pronounce my English is not really as good, like not, I know myself that I am not fluent speaker, English fluent speaker, English fluent speaker whatever. Okay, so yan, I have a content before and I tried to do English that was like 2 years ago, like the culture shock in Monaco, for a Filipina living in Monaco. So I tried to do English in that video, and I just received a comment from the other day. They said that, oh, you're trying hard to speak English, blah blah blah, just accept the fact that you don't know how to speak English because you don't study you don't study university in Philippines, blah blah blah. Ganyan, no? Ang hirap, no? But anyway, okay, let's continue. Let's proceed to our question from Venus Entertainment. Actually, Venus Entertainment, she have a lot of comment here. She was commented on my paano mag-apply sa Monaco and my other and Pinay sa Monaco, 6 na buwan pa lang, may papel na. So she had a comment in that video also, and Q&A vlog from Dundi Lumugdang. Ayan, so she leave a comment there. Okay, I will read your comment. Venus probinsya. Okay, Venus, did you change? Parang pareho rin yung si probinsyana, parang si Venus din. Okay, so anyway, mag-alas 4 na guys. Yes, alas 4 na. So, tapos na ako na aking trabaho. Okay, so, from Venus Entertainment 4302. Ma'am, halimbawa, wala ka pang 1 taon dyan, may may nag-declare sa'yo na amo, pwede ka na ba mag-apply ng residency? Ganun ba? And, isa lang ha, siya pa din ito. Pag ba dineclared ka ng amo po, pwede ka nang mag-apply ng residency po. Ayan. Hi, watching from, siya pa rin to. Hi, watching for your vlogs. Laking tulong po sa amin na nagbabalak papunta dyan. From Venus pa din. Okay. Paano kung 5 years ka na nagtrabaho dyan at uwi ka ng Pinas? Okay lang po kung sakaling di na babalik basta makaipon lang ng puhunan sa Pinas po. Okay.
So, ang tanong niya kung abot dito ng 5 years and pwede nang umuwi ng Pinas. Ang daming tanong. Okay, unahin natin dito sa unang, ilan bang kami? Unahin natin sagutin. Okay, let's, okay. So, let's start from this, ma'am, paano? What if I'm already working for 5 years and I wanted to go back to Philippines? Is it okay? Even though I can't go back or I can't come back in France or Monaco? France maybe. France kasi mostly ng mga Pilipina natin dito na walang papel sa France nakatira sa Beausoleil, France. Okay. The answer is yes. Okay lang po yun. Actually, yung mga kababayan natin na walang mga papel dito is ganun ang ginagawa. Kumbaga, trabaho lang ng trabaho hanggang sa makaipon. And yung pag nakaipon na, uwi na sila for good. Instead na magpa-process sila ng mga papel nila. Kasi alam nyo, sa pagpa-process ng papel dito is magastos din. So, yun, may mababayaran kayo. Pero hindi ko kayo ini-encourage na wag kayong magpursiging magkapapel kasi maganda pa rin ang may papel. Okay? So, pwede kang umuwi ng Pinas anytime na And, okay. Pag dineclare ka ni amo po, pwede ka na ba mag-apply ng residency card? Okay. Residence permit. Okay. Sa Monaco, ang dinideclare sa Monaco is, yung may papel. Yung may papel lang po ang pwedeng dineclare. Yun sa pagkakaalam ko kasi ako muna ko yung aking papel. So in my own experience, because I have a Monaco residence, I know that Monaco employers, they only declared to those who have a residence permit or residence permit courtesy tour, which France or Monaco. So they are only they can only declared with those complete documents workers. Okay, and tinanong ko din sa aking friend, which is matagal na dito, she lives in Cannes, may papel na siya. So bago ako gumawa ng vlog na ito, I called her first. Kasi mas maigi pa rin yung magtanong ako sa iba na mas matagal na mas may alam. Kasi yung ako, ang sinishare ko lang is yung yung experience ko. And then, sabi ko nga, mostly mga kababayan natin nagtrabaho sa Monaco, ang papel nila either France or Italy. Okay? So, iilan lang ang mga kababayan natin, iilan lang ang mga Pinay na ang papel ay Monaco. So, wala akong ma-share masyado na so dahil iba yung aking naging sitwasyon. In my situation, I came here as legal. I came here with already process, all the documents was processed before I came here. Okay? And laking tulong po sa okay, yun na ba yun? Okay. Sabi ko, na-reply ko siya, ma'am, halimbawa, wala ka pang isang taon. Ito na yun. Ma'am, halimbawa, wala ka pang isang taon dyan, tapos nagde-declare sa'yo ng amo mo, pwede ba mag-apply ng agency? Okay. Venus, kung ikaw ay may amo, tapos, kung ikaw ay wala ka pang isang taon dito, I'm not sure, Venus, kung nandito ka na sa Europe, kung ikaw ay wala ka pang isang taon dito, tapos declare ka ng amo. So, isa lang ibig sabihin nun, once na declare ka ng amo, ang amo mo ay willing papapilan ka. Pag nagustuhan ka talaga ng amo, gagawin ng amo ang lahat na ma-declare ka at ma-issuehan ka ng papel. So, malaki ang tulong ng magiging amo mo para sa pagpapapapil. Kasi kung ikaw mismo ang mag-a-apply ng papel dito, taon ang inaabot. May mga nakakilala ako, 6 years bago sila nagkapapel. Yung iba na disapprove pa. So, ang ginagawa nila, reapply ulit. So, I think sa pagkakaalam ko noon, pwede daw mag-declare ang walang papel. And, yun nga sabi ko, tumawag ako sa aking friend. Tinanong ko ulit kung pwede pa. Sabi niya, hindi na. Pero, pwera na lang daw kung ikaw ay
may malady, parang malady card, parang ganon. Yung malady card is yung parang insurance nyo yun dito sa mga walang papel na magkakasakit ka, o pwede kang magpa-check up, wala kang babayaran. So yung may mga malady, ako meron akong insurance muna ko, pero 20% ang aking babayaran, yung 80% is babayaran ng insurance ko, which is yung malady is 100% daw. So hindi lahat ng mga kababayan natin ay nag-apply ng malady kasi marami rin silang mga kailangan sa pag-apply niyan. So kailangan asikasuhin mo yan. Kung ikaw ay nandito na, itanong mo saan ba yun, paano ba yung malady, ano bang kailangan kong gawin para makapag-process ako ng ganyan. Habang ikaw may trabaho at hindi declared pero kumikita ka, ayusin mo para pag mayroon ka na ng card na yan, pwede ka daw magpa-declare. So yun ay sabi ng aking kaibigan na nasa Cannes, na matagal na dito, 36 years. So nagtanong ako sa kanya. Pero yun nga, hindi ka basta-basta i-declare ng amo kung wala kang papel. Pero kung amo na mismo magsasabi na i-declare ka, so ibig sabihin, willing yung amo mo na suportahan ka para magkaroon ng papel. So once na may amo na, porsigidong suportahan ka para magkapapel sa lahat ng mga kailangan nyo, yun, mas madali yun. Mas madaling magkakapapel yun. So sinasabi ko nga, mostly ang ano dito ay ang papel ng mga kababayan natin is Italian or French. So yun yung kanilang ginagawa kasi mas madali. And I think narinig ko magkakaroon daw yata ng amnesty ang France ng baka by next year or this year. So yung amnesty, yun yung sinasabi nilang lahat ng mga walang papel na naandito na nagtrabaho is pwede silang mag-apply. So, kailangan pag nandito ka na, lahat ng mga ebidensyang mayroon ka, like resibo sa mga grocery, itago mo yon. Pagpapadala mo ng pera sa Pinas, itago mo yon. Magpa-load ka ng iyong SIM card. Lahat ng mga tickets or bus ticket, itago mo yon. Dahil sabi nila, yun daw ay matibay na ebidensya in the future time na pag kayo ay mag-a-apply ng inyong papel dito, yun daw yung patunay na, nandito ako pero hindi ako palamunin ng andito ako, taxpayer din ako dahil sa pagbibili natin ng mga groceries, nagbabayad tayo ng tax. Pagpapadala natin ng pera sa Pinas, nagbabayad tayo ng tax. So, yun. So, try to keep everything para mayroon kang proof. And then, kailangan may address ka ng France. Yan. Okay, iba ang France sa Monaco. Ang France, pwede mag-apply by yourself sa iyong papel kung wala kang mahanap na amo na mag-provide sa iyo, na willing tumulong sa iyo, magpursiging papapilan ka. Pwede mismo, ang tao mismo ang mag-a-apply. Tayo mismo. While ang Monaco is kailangan namin ng amo. I'm not sure, but in my experience kasi, so kailangan ng amo, kailangan may amo ka na nakatira dito, and kailangan may bahay ka dito. So, hindi ko rin gaano ma-explain, basta yun amo, kailangan meron kang amo na mag-declare sa'yo, papapilan ka, magbibigay sa'yo ng bahay, and kasi yun yung nangyari nga sa akin, yung amo kong so sila yung nag-provide, so mayroon silang pabahay sa iyo, which is required, yun talaga ang required sa Monaco, na you need to have accommodation in Monaco, and hindi lang basta-basta accommodation din, dahil may sukat tayo, may sukat square meters ang requirements sa isang tao na magstay dito sa na para magkaroon ng papel dito sa Monaco. So parang more on humanitarian talaga sila, kasi hindi sila basta-basta na papayag na okay, i-hire ka ng amo, kukuhaan ka lang ng maliit na kwarto, and then yung kwarto mo, yung tama ka, parang tama lang makahiga ka, hindi ka komportableng kumilos. Hindi po pwede yung ganun, dahil mayroon talaga silang required kung gaano kalaki ang sukat ng iyong tirahan. So like ito sa akin, studio apartment. So yan yung pin-provide nila sa akin and approve sa Monaco. So yun, ano pa ba? Halimbawa kapag, okay,
Okay, and then sabi ko, okay, thanks. I will reply in video soon. Sabi ko, abangan mo. Tapos sabi niya, salamat po at gusto kong malaman pag yun dineclare ka ba ng amo, wala ka pang 1 taon, pwede ka na bang mag-apply ng residence? Salamat, abangan ko pong video niya. Kasi di mo mag-gets yung declare na po yan. Kasi di mo mag-gets yung, yun. Hindi mag-gets yung declare. So, yun yung declare. Ako, dahil may papel ako, declared ako ng amo ko. So, yung declaration natin na yun is yun yung magkakaroon tayo ng benefits. Beneficiary once na tayo ay nag-retire. Pero yun, pang matagalan yun, kung ilang taon. I think, 10 taon, dire-diretso ka sa amo mo. Mas maganda daw yata ang iyong benefits na makukuha pag tayo ay nag-for good na sa Pinas. Pag tayo ay nagre-retire na. So, kung aabot tayo sa mag-retire na yon. So, yung declaration na yon, at yun nga, di ba, sinabi ko nga, tumawag ako kanina kasi dati, pwede daw magpa-declare pwedeng magpa-declare kahit walang papel. Pero ngayon, parang iba na. Pero, pag sabi ko nga sa'yo, once na aamo ang magsabi sa'yo, okay, willing akong i-declare ka. So, ibig sabihin nun, willing siyang papapilan ka. So, nasa sa amo na yun. O, kung nasa usapan nyo yun, kung paano, ang declaration nyo. Dahil kung ikaw ay titira ng France, ang i-declare nyo sa France, kung ang amo mo ay nasa Monaco, and i-declare ka niya sa Monaco, i-declare ka niya sa Monaco, and then mag-provide siya ng bahay sa iyo sa Monaco, mas madali magkakapapel sa Monaco. So, yun nga, magkakaiba ang process ng Monaco, magkakaiba ang process ng France. So, sabi ko nga, yung iba, Italian papers ang kanilang ginagamit kasi mas madali yata ang Italy. Kailangan lang din may address sa Italy. Pag kayo naman sa France, kailangan nyo may address sa France. Kung ikaw ay nandito na sa France, mostly ng mga kaibigan, kababayan natin is nandito sa France, sa Beausoleil, France. Diyan sila kumukuha ng tirahan. Diyan sila nag-share. Ang iba nagbe-bed spacer lang. So, may mga kababayan tayo nagpapashare ng bahay and then pwedeng mag-address. Meron namang mga kababayan na nagpapashare lang ng bahay pero hindi pwedeng mag-address. Kasi may limit yata kasi yon. Bawat ilan lang ang po pwedeng mag-address. So, depende kung depende sa makita mong mga kababayan natin kung willing to help naman, ganon. So, po pwede silang magpa-share and magpagamit ng address. Importante kasi yung address para in the future, malay mo, siswertehin ka, magkaroon ka ng amo na willing kang tulungan. And kung may address ka na, mas madali. Pero kung amo mo naman ay munigas, nasa Monaco, and willing mag-provide ng iyong tirahan, mas madali ang sa Monaco kaysa sa France. Pero yun nga sabi ko, baka magkaroon, baka daw, naririnig-rinig ko lang, baka daw magkaroon ng amnesty dito sa France. I think this year or maybe next year. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga Pilipino na naandito, kung gustong mag-apply para magkapapel, ay po pwedeng mag-apply. Pero lahat, mayroon kayong mga nakatago, mga ebidensya na kayo ay, ebidensya, Bisaya dyan, na kayo ay naandito, nakatira sa France, and matagal na kayo dito, and nakakatulong kayo sa gobyerno nila, nakapagbayad kayo ng tax, kayo ay isang taxpayer din sa kanila. Okay? Otherwise, sabi ko magta-Taglish ako, pero puro Tagalog naman pala yun. Okay, I hope na nasagot ko na Venus Entertainment. I hope nasagot ko. Maraming salamat sa pag-comment mo. Talagang ang dami mong comment isa-isa. Pagbukas ko ng aking pagbasa ko ng comment, bumungad ka agad yung comment mo. Sunod-sunod. Kaya sabi ko, unahin ko siyang sagutin. Okay, thank you, Venus. And ayan, 18 minutes. And sana nasagot ko. Kung may kulang pa, mo lang. Mo lang. And hiningi mo yung aking Facebook. Bisdak sa muna ko. Page ko, Bisdak sa Monaco. See you there. Bye-bye.